Samantala, maingat na bumaba si Michael, lumilipad patungo sa patay na bangkay ng halimaw na kanyang natalo. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, agad niyang inaktibo ang kakayahang mag-extract. Ang kakayahan ng Surfing Master na nakuha niya ay isang D-rank na kakayahan na nagpapahintulot sa kanya na lumakad sa tubig at kontrolin ang daloy nito upang umatake. Kinukuha ang perlas ng kakayahan, sinabi niya na hahayaan niya si Austin na kumuha ng lahat ng mga laurel sa pagkakataong ito. Itinaas ni Pina ang kanyang nagulat na tingin sa kalangitan nang mapansin niya ang isang lalaki na papalapit sa kanila. Pagdating sa lupa, ibinigay niya ang sugatan na si Austin sa dalaga na ginamo ang kanyang mga sugat at ang mga sugat ng natagpuang si Kevin, na nagligtas sa kanilang buhay mula sa panganib. Ilang sandali pagkatapos, nagkamalay si Austin at dahan daw ang bumagsak sa lupa. Agad na yamakap si Pina sa kanyang leeg, mahigpit na yamakap sa kanya at pinasalamatan siya sa pagliligtas sa kanya. Naramdaman ang lambot ng katawan ng dalaga, medyo nahiya ang lalaki at hiniling sa kanya na huwag siyang yakapin ng ganoon kahigpit dahil pinipilit nito ang benda sa sugat. Agad siyang napaligiran ng iba na nanunood ng buong labanan ng may pananibik at iba't ibang tanong ang nagsimulang bumuhos mula sa iba't ibang direksyon tungkol sa kung kailan nagawang gisingin ni Austin ang kakayahan ng bayani. Nanatili pa si Michael sa kanila ng kaunti at nang masiguro na maayos na ang lahat at walang banta, lumipad siya pabalik nang hindi napapansin ng iba. Mabilis na lumapit ang isang hindi pamilyar na tao sa pulutong. Mabilis na gumalaw ang lalaki, tinutulak ang mga nakaharang na nanunood. Lumingon si Austin nang marinig niya ang mga nagrereklamong boses sa likuran niya. Agad niyang nakilala ang lalaking tumigil sa tabi niya, na nagsabi ng mahigpit na boses na nilabag ni Austin ang mga patakaran sa paggamit ng mga kakayahan kaya kailangan niyang sumama sa kanya sa Hero Association. Sa kanyang paglitaw, agad na nagsimulang bumulungan ang bawat isa, paminsan-minsan ay nagbibigay ng hindi nasyahang tingin, ngunit ang lalaking tinaguriang Grumpy ay hindi nagbigay pansin dito. Sinabi ni Austin nang nalilito na Nagel iligtas lang siya ng mga tao. Sa pagitan nito, sumagot ang lalaki na wala siyang pakialam kung ano ang mga dahilan, anuman ang mga ito. Nilabag niya ang batas sa paggamit ng kanyang kapangyarihan sa isang pampublikong lugar nang walang pahintulot at kailangan niyang mag-report sa Hero Association. Nang lumitaw si Edward at sinabing ang isyong ito ay pasya ng kumpanya ng Olympus at ngayon ay interesado siyang tingnan ng ahas na magpadala sa kanyang nakababatang kapatid para sa interogasyon. Nang inig ang lalaki nang makita ng lahat ang Black Dragon sa harapan nila. Narinig ang mga humahanga na paghinga mula sa lahat ng panig. Ipinakita sa mukha ni Austin ang pagkagulat at nang lapitan niya ang kanyang kapatid, tinanong ng lalaki kung ano ang ginagawa niya rito. Binaliwala niya ang tanong at pagkatapos na maingat na suriin si Austin ay sinabi na ang Wolfman ay may napakagandang kakayahang mag-regenerate dahil halos gumaling na ang kanyang mga sugat at nang may mahigpit na tono ay hiniling niya kay Austin na huwag nang makialam sa ganoon pang bagay dahil nagdudulot ito ng hindi kinakailangang problema sa kumpanya. Sa pagitan nito, sumagot ang lalaki ng may pagkadismaya na susubukan niya ngunit hindi nangako ng anuman. Naisip ni Grumpy na walang saysay ang kanyang presensya doon, lumingon siya at lumayo. Ipinahayag ang kanyang pag-asa na ang kumpanya ng Olympus ay makapagbibigay sa Hero Association ng komprehensibong paliwanag tungkol sa nangyari ngayon. Halos agad na nakalimutan ni Edgar ang tungkol sa kanya. Lahat ng kanyang iniisip ay nakatuon sa pagtatangkang unawain kung bakit nagising si Austin ng biglaan dahil wala siyang nikititing na pahiwatig na may kakayahan siya noon. Pagkatapos ng kahapon, ligtas na nakauwi si Michael at natulog. Ngayong umaga, nagsimula siya sa isang nakakapreskong shower. Pagkatapos matuyo ang kanyang buhok gamit ang tuwalya, naging materyal sa kanyang palad ang perlas ng kakayahan na natanggap mula sa unicorn at sumagi sa kanyang isip na marami na siyang iba't ibang kakayahan sa elemento at maaari silang subukang pagsamahin. Sa susunod na sandali, lumitaw sa harap niya ang mga perlas ng kakayahan ng pagkontrol sa apoy, metal, at plasma, ngunit nagpasya siyang ipagpaliban ito sa ibang pagkakataon. May kislap ng pag-asa sa kanya na makahanap siya ng kakayahang magpagaling kung saan niya magagaling ang kanyang kapatid.
Sa pag-iisip kung saan siya makakahanap ng impormasyon tungkol sa isang taong may ganoong kakayahan, dumating siya sa conclusion na dapat niyang subukang pasukin ang katawan ng bayani ng hot and sour noodles at maghanap ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inaktibo ang kakayahang kontrolin ang tao. Isang walang malay na si Adam ay naglalakad-lakad ng walang pagmamadali sa parke malapit sa kanyang bahay, nagtatamasa ng kanyang nararapat na araw ng pahinga. Bigla, naparalisa ang kanyang katawan at nawala ang kanyang kamalayan. Nagtagumpay si Michael sa pagkontrol sa bayani. Malaya niyang makontrol ang katawan na ito, na lubos na nagpasaya sa lalaki. Inabot niya ang kanyang kamay sa harap niya at sinubukan niyang inaktibo ang kanyang kakayahan sa pagmamanipula ng metal ngunit hindi ito gumana. Isang tingin ng pagkadismaya ang lumabas sa kanyang mukha nang mapagtanto niya na hanggat nasa katawan siyang ito, ang kanyang mga kakayahan ay hindi magagamit. Bigla, may narinig na malakas na boses sa malapit na umakit sa atensyon ng ating bayani. Nagtago si Michael sa likod ng isang kalapit na puno at nakinig sa kanilang pag-uusap upang maunawaan kung ano ang nangyayari. Dinakma ng lalaking nakasalamin ang kamay ng dalagang nakatayo sa tabi niya at sinabi ng may iritasyon na kung nais niyang sumali sa kumpanya ng bayani ng Divine Dragon at magsanay doon, kailangan niyang sundin ang mga patakaran. Nilapitan niya ito, masaya niyang sinabi na kung mapapaligaya niya siya at ang kanilang amo, walang pasubali siyang tatanggapin sa kanilang kumpanya. Dahan-daang inabot ng kanyang kamay ang katawan ng dalaga, itinaas ang kanyang palda ng mas mataas at mas mataas. Patuloy na hinihikayat, sinabi ng lalaki na napakahusay ng kanilang amo dito at mayroon din siyang simpleng kamanghamanghang kakayahan sa pagpapagaling. Nang marinig ni Michael ang tungkol sa kakayahan sa pagpapagaling, sumagi sa kanyang isip na tinutulungan siya mismo ng Diyos, kung hindi, ang ganoong swerteng pagkakataon ay simpleng hindi maipaliwanag. Samantala, ang lalaki, na hindi na mapigilan ang sarili, ay punit ang bahagi ng jacket ng dalaga, inilantad ang kanyang balat. Bumagsak siya sa lupa at tinakpan ang kanyang dibdib ng kanyang kamay, umiiyak na sumigaw na ayaw niya ito at na umalis si Jacob. Agad na natupad ang kanyang hiling. Bigla, lumipad ang lalaki sa ere at sumigaw sa takot. Ilang sandali pagkatapos, bumagsak siya ng malakas sa kalapit na mga palumpong. Nang lumabas ang kanyang hindi nasyahang mukha mula sa mga dahon, laminggalinga siya at nagalit na nagtanong kung sino ang nang-ahas na si Payne siya. Agad na lumitaw si Michael sa harap niya, ibinabangga ang kanyang mga kamao. Nakangiti ng nakakapangilabot, sinabi ng lalaki na siya ang sagisag ng masamang karma at ngayon ay babagsak ang paghihiganti sa lalaki para sa lahat ng kanyang maruming gawa. Nang lumabas mula sa mga palumpong, naguguluhan si Jacob at nagtanong kung bakit nakikialam ang bayani ng hot and sour noodles sa isang bagay na hindi naman niya negosyo. Tinulungan niya ang umiiyak na dalaga na tumayo at sinabi ng may pagkadismaya sa kanyang boses na kung may nakababatang kapatid o anak na babae ang lalaki na biktima ng pang-aabuso, ganoon din ang gagawin niya. Sumagot si Jacob sa mga salitang ito sa pagsasabing walang pang-aabuso, ilang buwan nang nag-i-internship si Vaya sa kanilang kumpanya at sa buong panahong iyon ay wala siyang inaasahan na ganoon ang mangyayari. Hindi na kayang pakinggan ng dalaga ang kanyang mga kasinungalingan at sa pagbibigay ng galit na tingin sa kanya, sumigaw siya na hinding-hindi siya humingi ng ganoong bagay. Nakuha ni Michael ang kanyang atensyon sa pagsasabi sa kanya na kapag nagsimula ito, hinding-hindi ito magtatapos at kung nais niyang maging isang bayani, dapat siyang magtuon lamang sa kanyang layunin at dedikasyon dito. Isang nagpapasalamat na ngiti ang lumabas sa mukha ni Vaya. Pinasalamatan niya ang bayani at nangako na hinding-hindi niya malilimutan ang mga salitang ito. Pagkatapos ay lumingon siya kay Jacob at sumigaw na isa siyang tunay na basura, na nagdulot ng panibagong alon ng iritasyon sa lalaki. Nagpa siya na hindi na magtagal pa doon, lumingon siya at nagtungo sa kabaligtaran direksyon mula sa mga lalaki. Tinitigan ni Jacob ang bayani sa harap niya ng ilang sandali. Alam na kailangan niyang kumain ng matamis at maasim na pagkain upang magbago at ang epekto nito ay tumatagal ng hindi hihigit sa 15 minuto.
Umusad siya ng isang hakbang, inabot ang kanyang kamay sa harap niya na nakakuyom ang kamao at sinabi ng may nagbabantang boses na pinatakas ni Michael si Vaya at sinira ang lahat ng pinaghirapan niya kaya hindi niya ito basta-basta mapapalampas. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng mapang-asar na ngiti sa mukha ni Michael at ipinagkrus niya ang kanyang mga bisig sa dibdib at tinanong kung ano ang gagawin ni Jacob. Sumigaw siya na gagawin niya siyang lumpo at sumugod sa kanyang kalaban ng walang sandata. Nakangiti pa rin, kumuha si Michael ng isang orange na tableta mula sa kanyang bulsa at isinubo ito. Sa susunod na sandali, nagbago siya tungo sa bayani ng hot and sour noodles. Nakatayo sa isang posisyon, nagbigay siya ng isang malakas na suntok sa tiyan ng papalapit na lalaki. Lumipad siya ng ilang metro sa gilid pabalik sa mga palumpong. Naghintay si Michael na lumabas muli ang lalaki sa kanyang ngunit tahimik ang lahat sa paligid niya. Nakakunot ang noo, sumigaw siya kay Jacob na lumabas. Patuloy na nagtatago sa kung saan, sinabi ng lalaki na kahit na kumain pa ang bayani ng oversalted capsule, 15 minuto pa rin ang kanyang pagbabago kaya kapag natapos ang oras na iyon, madali niya itong maaalis. Nagulat si Michael sa ganoong mababang limitasyon. Nalaman na niya na hindi makagalaw ang kakayahan kasama ang may-ari ng katawan ngunit maaari nitong dagdagan ang panloob na lakas dahil konektado ito sa kaluluwa at pagkatapos niyang makakolekta ng maraming kakayahan, naging nakakatakot ang kanyang panloob na lakas dahil ang kapangyarihan ng kakayahan ay direktang nakasalalay sa panloob na lakas. Ang bayani ng hot and sour noodles ay tumatagal lamang ng 15 minuto. Hindi niya kayang kontrolin ang kanyang enerhiya at ginugugol niya ito ng lubusan hanggang sa maubusan siya. Nagtitiwala si Michael na sa paggamit ng spiritual na kapangyarihan ng pusit na pinatay niya, may lalabas niya ang lahat ng kapangyarihan sa isang iglap kaya ang pagbabagong ito ay maaaring tumagal ng mas matagal. Ang pag-iisip tungkol dito ay nagdulot ng nasisiyahang ngiti sa mukha ng ating bayani. Sa pagtutuon ng pansin, nagawa niyang mahanap si Jacob. Nararamdaman ang kanyang enerhiya ilang metro mula sa kanya sa likod ng mga palumpong. Tumalon mula sa kanyang upuan, sinabi ni Michael nang may paninisi na ang mga mahihina lang ang nagtatago. Nang hilahin niya ang lalaki mula sa mga palumpong, naguguluhan siyang nagtanong kung paano siya nahanap ni Michael dahil siya ay isang ordinaryong bayani na B-rank. Sumagot ang lalaki nang may ngiti sa kanyang mga labi na itinatago niya ang kanyang tunay na lakas. Naisip ni Jacob na nasa malaking disadvantage siya, masaya siyang sumigaw na tinatanggap niya ang kanyang pagkatalo kaya dapat siyang palayain ni Michael at tatawagan din niya ang kumpanya ng Divine Dragon at mag-aalok sila sa kanya ng material na gantimpala. Hawak pa rin ang lalaki sa ibabaw ng lupa, sumagot ang ating bayani na papalayain lang niya siya kung titigil si Jacob sa pagdulot ng anumang gulo at paghihiganti. Bigla siyang may naalala at lumabas ang isang nakakapanindig balahibong ngiti sa kanyang mukha. Nang makita ito, nanlaki ang mga mata ni Jacob sa takot at naguguluhan siyang nagtanong kung ano ang gagawin niya. Habang tinitingnan ni Michael ang kanyang katawan nang may nagsasaliksik na tingin at tahimik na tumawa, kasabay nito ay sumagi sa isip ng lalaki ang isang nakakatakot na hula. Tinakpan ang kanyang likod gamit ang kanyang mga kamay. Nagtanong siya ng may takot sa kanyang boses kung bakla si Michael. Ang kanyang kahilingan ay sinalubong ng mapag-isip na katahimikan. Kinuha ng lalaki ang kamay ng bayani at sa pamamagitan ng nagmamakaawang boses ay sinabi na maaari silang mag-usap ng mahinahon ng walang karahasan, ngunit hindi siya pinakinggan ni Michael. Lubusan siyang nakatuon sa pag-iisip na ngayon ay hindi lang niya matuturuan ng leksyon ang scum na ito. Pagkatapos ng insidenteng ito, ang pagkamuhi at pag-uusig mula sa ibang tao ay itutuon sa bayani ng hot and sour noodles. Hinawakan ang lalaki sa binti, hinailan niya ito sa mga palumpong. Ilang sandali pagkatapos, narinig ang takot na sigaw ni Jacob at ang kanyang pagmamakaawa kay Michael na huwag alisin ang kanyang damit. Ilang minuto pagkatapos, lumabas na rin ang ating bayani mula sa mga palumpong at nagbalik anyo. Kinuha ang kanyang cellphone, nagsimula siyang tumawa ng nasisiyahan. Sigurado siya na pagkatapos ng photoshoot na ito, hindi na manggugulo si Jacob ng mga babae.
Nag-iwan din si Michael ng mensahe para sa bayani ng hot and sour noodles na ang mga bagong larawan sa telepono ay hindi dapat burahin kung ayaw mong magkaroon ng bagong problema para sa iyong sarili.